Magandang araw mga kaibigan. So ito yung Banakalawa Waterfalls. Mayroon itong haba mula dito sa kanyang paanan na mahigit 100 metro. So pa-slope yung kanyang akyatan at mayroong mga patag na parte na pwede kang mamahinga. At safe itong akyatin ng bata man o matanda. Sana i-develop ito ng lokal na gobyerno na nakakasakop dito dahil napaganda po ng lugar na ito. Bukod sa malamig ay marami ding naglalaki ang punong kahoy na nandito sa waterfalls na to. Ayan, mga stalag po yan, tumigas na. Ayan, ito rin yung isang napakaganda pa dito sa bandang gitna nito, itong Banakalawa Waterfalls. So ayan, mga ugat po yan mga kaibigan ng punong kahoy na tinigasan na ng bato or ng mineral na nagiging stalagmite. Ayan mga kaibigan, napakaganda. So meron din dyan, ayan, mga pikaw. Ayan, mga stalag ulit. Napakaganda mga kaibigan. So sayang tong lugar na to pag ito maging tourist spot destination sa susunod na mga panahon. At tsak na may pagmamalaki rin bayan. Ayan mga kaibigan, napakaganda ng mga root formation ng mga puno at saka itong mga rock formations din na gawa ng ating kalikasan. So ito yung parteng pakyat ulit mga kaibigan. Ayan, pinamahayan din ito ng mga palakang bato dahil sa napakalamig na tubig na bumabagsak dito sa waterfalls na to. So yun mga kaibigan, andito na tayo sa pang 70 meters na siguro to ang taas nito mula sa pandang baba. Yan, napakalakas mo ng tubig nito. Kahit nung araw pa ito mga kaibigan, kahit summer ay hindi na walang tubig. Ito mayroon din dito yung binibili sa mga palipalengke, sa mga garden. Ayan, normal lang na tumutubo dito yan. Ayan, naglalaki ang puno din mga kaibigan yung nandito. Kaya bukod sa malamig na yung tubig, lilim pa yung bandang baba dahil sa maraming puno. Ayan. So perfect ito mga kaibigan na akyatan. Ito mga kaibigan yung daanan na pupuntang Toktok. Ayan, sa pang 100 metro ng waterfalls. Ayan, napaganda mo ng kalakasan mga kaibigan. So ito na, nasa pang 90 meters na tayo mula sa pinakababa. So ayan guys, ito na yung pang 100 meters. Ito na yung pinakataas pero malakas pa yung tubig. Yan, meron din dito napakalaking elephant ear na parang gabi. So ito yung mayroong tangkay na 1.22 meters.
So ito na mga kaibigan, yung pinakamagandang parte itong waterfalls. So pwede pong maligo dito. Ayan, lalaki ang mga puno. Napakalamig ng tubig nito at pwede rin uminom. Ayan, yung nakita niyo na ay ugat dati ng punong kahoy na naging istalag na. Ayan. So yung pinanggagalingan ng tubig yan sa taas. So yung mga kaibigan ay purong istalag yan. Yung stalagmite na matigas siya. At masakit siya pa pag maapakan mo. Yan, pwede ka rin uminom yan mga kaibigan. Bukod sa napakalinaw, malamig pa at malinis. So yan naman yung halaman na pikaw, inuulam din yan o kinakain. Ginagawa din itong pagkain ng native na baboy. So yan si Otol minom siya ng tubig dyan. Ayan sinubukan natin maligo yung mga kaibigan para subukan yung lamig. Napakalamig talaga. Ayan, napakalaki po ng parang kuweba na yan. Napakaluwag at maraming butas-butas na makikita sa loob. Ayan mga kaibigan, napakalamig yan, sobra. So magandang maligo dito pag summer. Ayan, wala namang malalaglag sa taas kasi hindi naman ito nagalaw nung panahon ng lumindol siguro. Kasi sa taas nito ay purong kahoy na malalaki. Pinamamayan nito mga kaibigan ng mga palaka o ng tuwak bantay. Palakang bato, may mga kiyasan, mayroong kirit. Alam niyo yung kirit, yung maliliit na palaka na maskulado. So yan mga kaibigan, napakalinaw ng tubig, napakalinis. Ayan, meron pang nagpakitang insekto, yung mantis, yung wasay-wasay. So yan mga kaibigan, sana hindi na to masira ng mga proyekto dahil sayang itong ganda nito pag masisira lang. Napakaganda sana itong pasyalan pag maayos ng LGU yung daan pupunta dito. Tsak at sigurado maraming turista yung dadayo at papasyal dito. So maraming taga-Sangkin din yung nakakaalam kung saan yung lugar na to. Ito yung waig ng Banacalaw. Ayan, dito sa Dipalo. May malaking puno ng estrapel sa Kalangka sa mismong baba nito. Tanim din siguro yun ng mga sinaunang pumupunta dito noon.
Yan guys, napakaluwag ng ilalim yan. Purong stalactites yung pinaka flooring yan, masakit sa paa. Matatalim, matigas, magaspang. Kaya tignan mo, kahit ilang bihis na ako sa tubig, hindi mo na siya lumabo, malinaw pa rin kasi wala na siyang putik. Ayan o, napakalinaw pa rin. Yan guys, pinulot natin yung naputol na stalagmite, tinabi natin. Naglalakihang ugat din ng mga puno, yung mga bumaba dyan sa tubig. Iyan mga kaibigan, napaganda nga kunan ng litrato kasama ng syota mo or ng asawa mo, mga pamilya mo, mga barkada. Napakaluwag yan mga kaibigan, kasi siguro yung mga 50 katao dyan pag mag-picture lang. Ayan yung kanyang waterfalls, yung lalakihang puno din yung kanyang nasa taas. Yan guys, para ka na rin nasa Palawan nito. Nakita mo tong lugar na to at tsak na mamamangha ka. Yan, may pulse pa na maliit doon sa kabila. So yan guys, talaga mait. Pinulot din natin. Ipinagbabawal din po ng DENR ang pagkuha ng mga ganitong klase ng mineral dito sa bundok nang walang kaukulang permiso. Ayan o. So, ang dami niyan. Naputol. Yan mga kaibigan, haba niyan. May mga parang butas yan sa ilalim. Tagos yan doon sa pinaliguan ko kanina. Makikita mo yan pag silipin mo ng baba, pag pumasok ka doon sa loob, doon sa parang yungib. Ayan, purong stalagmite yan mga kaibigan. Matigas na mineral ng bato. So yan, iyan din yung isang kuweba na maliit. Yan, isa ding waterfalls sa kabila niya. At meron pa. Yan, sa bandang kabila ulit. Bali, 3 yan. Nagsanga-sanga na mga waterfalls. So yan, nakalaylay yung mga ugat ng puno. Nagagandaan din yung mga moss dito mga kaibigan, tumubo sa mga bato. Ayan ang puno ng balete. So sana ito hindi na maabot na mga development na ginagawa dyan sa parte ng Dipalo, at ang hindi naman masira. Napakaganda po niyan mga kaibigan. Ayan, napakalinis na source ng tubig. Ayan, Banacalao Falls, mayroon po itong taas na mahigit 100 metro at parang medyo naka-slope siya, kaya pwedeng akyatin ng may edad na mga bata. Magandang pasyalan sana to pag
dadating yung panahon na ma-develop itong lugar na to. At kung hindi naman ay sana hindi masira ng mga ginagawang proyekto dito sa lugar na ito. So ito mga kaibigan, yung pangalawang patad ng waterfalls. Ayan, pwedeng mag-bush craft dito, mag-picnic, pwede ka maglagay ng tent bandang taas. Ayan, nagaganda ang mga natural na landscape, mga waterfalls na malaki, may maliliit. Ayan, nature yung kanyang datingan. Napakagaling talaga ng ating lumikha mga kaibigan. Hindi matatawaran yung kanyang mga obra. Walang kasing galing. Ayan, meron din drip food dyan na mulabi, nasagat. Ayan, nagagandang maliliit na waterfalls. Then guys, napaganda. Kung malapit lang sana ito, ay maglagay ka na lang ng hose diretso na sa bahay mo. Ayan yung mga halaman ng pikaw. So kinakain din yan. Yung mga murang tangkay yan, niluluto, dinidingding, sinasago ng sardinas, pwede na. So ayan mga kaibigan, yung Banacala Waterfalls na matutugpan pa rin dito sa Dipalo. At sana lang hindi na to abutin ng proyektong ginagawa dyan, at nang makita pa ng susunod na mga henerasyon. So, marami na rin tagasangin din yung mga nakapunta dito mga kaibigan, at alam nila itong waig na to ng waig Banacalaw. Ayan guys, isa pa ito sa pinakamataas na waterfalls dito sa Dipalo. Ayan, daming punong kahoy na nagkahambalang. Mataas din ito mga kaibigan, nasa 80 meters din ito sa aking pagtansya. Ayan, napakakipot ng lugar na to. So ito na mga kaibigan, yung pinakatuktok ng waterfalls na mayroong taas na sa pagtansya ko ay nasa mahigit 100 metro mula sa baba. So ito yung mga biga, ayan, or giant elephant ear. Mas mataas pa sa tao at malapad yung kanyang mga dahon.